Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, let's open up in prayer. Father, in Jesus' name, we thank you for this wonderful day. That truly this is the day that you have made for us. God, we rejoice. We're praising you, Lord, with all our hearts, with all our mind, with all that is within us, oh God. God, I thank you, Lord. Let the fruit of our lips give thanks to you. Lord, in everything that you have done, Lord, let you be exalted in our lives. Jesus, King of Kings, Lord of Lords, we thank you for the anointing upon your word that would break yoke of bondage in our lives, that would open blind eyes, revelation after revelation. And thank you, Lord, that you're, Lord, ordering our steps to your plan, to your will, and purposes in our lives. God, we thank you. Thank you that your word is a lamp unto our feet. It is a light unto our path. In Jesus' name, amen. Amen. Well, Happy Hearts Day. Amen. Pwede mo bang tignan ng katabi mo, sabi mo, Happy Love Day. Ayan, no? Kasi maganda yung love kasi, well, we as believers, every day is a love day. Tama ba? Diba? It's not just once a year. Because we have been tasked by God to spread love every day. Amen. We carry the love of God. And sino ba bang better person na mag-spread ng love kung hindi tayo? Bakit? Why? Because we've experienced firsthand the love of God. We have been forgiven. We have been redeemed by His blood. I mean, our sins were washed away whiter than snow. Firsthand, we experienced firsthand the love of God. Iba kasi pag naranasan mo, di ba? Hindi dito, hindi sa isip, sa puso di ba? Iba yung nagsasalita na nag-memorize lang. Iba yung nagsasalita na galing sa puso, di ba? And so, we spread the love of God because we first experienced the love of God. And in every opportunity, to spread the gospel of love, the gospel of salvation, at talaga naman, we will take every opportunity, every occasion. Doesn't matter if it's a Valentine's Day, pagkakataon to para ma-spread ang love ni Jesus. It's not just because it's Valentine's, o kung Pasko man yan, Christmas Day, another opportunity, di ba? Because people's hearts are open. Yung mga okasyon na ganyan. No po? Even with the Halloween, ginagawa nating Holy Win. Tama, di ba? Why? Because we want to win souls for God. The moment they experience the love of God and they hear of the good news of the love of God, yung condemnation, yung guilt, yung shame will be erased. And people will have a fresh start, a hope, a new beginning as they experience the love of God. So, praise God. No po, tayo, ginagamit natin bawat pagkakataon, no po, okasyon man yan, na para i-spread ang love ng Panginoon. Today's message, I entitled it, kami ni Pastor guys, I'll call her up mamaya, Real Love. Sabihin natin, Real Love. So kung may real love, may fake, no? Kami ng umaga, panoorin niyo, maganda yung first service natin, si Brother Rolly at si Ate Petit. No, talagang hallelujah, no? It was a wonderful message. Pero meron silang nilagay dito na mga different fruits. No, pero pina-identify na pinahulaan lang ba? Guess kung alin dito yung fake o yung real. So marami nagkamali kasi yung mukhang mansanas pero hindi naman pala talagang mansanas. Alam mo 'yon? No, hindi pala siya talagang mansanas. So today's message will really boil to that effect that God's love is the real love. No po. Ang pag-ibig, marami kang pag-ibig na pwedeng sabihin, mahal ako ni ganito, ganyan. But until it came from God, kasi every love that we experience on earth, genuine yan kung nanggaling yan sa taas. Sabihin nga natin vertical. Palaging vertical muna. And then once the love of God has been poured into your heart, now you're ready
horizontally to give it away. But first, you open your heart for God's love to be poured upon your heart. Ganun talaga yan. Una muna sa Diyos. Tapos puno ka na ng pagmamahal. Now you can actually give it away or share that love to your family, to your spouse, to your children. But it has to come first from God. Amen. Ano po? That's real love. Having an experience of God's real love. The testimony of God's goodness in our lives. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, tayo first hand, no, nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Walang pwedeng marinig ang ibang tao na genuine love kung hindi sa isang redeemed believer ng Diyos. No po, yung nakaranas have been translated from the kingdom of darkness, we have been translated to the kingdom of light. Yung dati tayong ganon, ngayon, pinalaya na ako ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Now, we will be talking about, our main text will come from the Song of Solomon. And this is a book that is after Ecclesiastes and before book of Isaiah. Ano po? So it has only like 8 chapters. Short chapters. Maikli lang naman. Ano? But it talks about the wonderful love affair of Solomon and his bride. And that pictures the church. Our love affair with Christ. Because the church, tayo daw po ang bride ng groom ni Christ. Ano po? Tayo po 'yon. So it pictures not just this story does not only pictures Solomon and his bride, but it pictures us. Sabihin mo nga, us. Yan. So tayo to, the love of God to us. No po, it talks about, again, the love of family, no? Relationships, spouses, yung paano, friendship, ganyan, the love to a friend, yan po yung pinag-uusapan dito. Now, Solomon's bride is a Shulamite. Sabi dito sa scripture. She came from Shunem. She's a Jew. So, some would say na the Hebrew people would talk about this book as the book that is the love story of God and the Jews. Ano po? Yun ang sinasabi ng iba. Pero hindi lang yon tungkol sa Israel at sa Diyos. Tungkol din ito sa atin. Ano po? This is a story about God's love affair to us, to mankind, to humankind. Sa bawat isa. In fact, the Shulamite woman, yung bride ni Solomon dito, she's a black. Pag binasa mo yon, yung story, ilang beses binanggit din dyan sa story na yan, for the sake of time. The love of God is for the whole world. Doesn't matter your race, doesn't matter your color. It's for God so loved the world. Amen. Ano po? And that this Shulamite woman, she was considered to be the most beautiful woman in her time. Yan, ano? Siya yung storya niya. And they had a conversation of about love. Ang ganda ng mga pag-uusap nila dito sa the Song of Solomon. Now let's read Song of Solomon chapter 8, verse 6 to 7. Love is invincible, facing danger and death. Wow. Sabi mo nga, invincible. Medyo matinding no? Memorize, ang karaniwang memorize natin na tungkol sa love, yung love chapter ng 1 Corinthians, di ba? Chapter 13. Pero walang word na invincible doon. Dito, love is invincible, facing danger and death. Hahamakin
maging kamatayan. Wow, sa Tagalog pala, mas maganda. Ang pag-ibig, ang ng Diyos, o ang pag-ibig ay hahamakin maging kamatayan. The passion of love laughs at the terrors of hell. So yung pag-ibig ng Diyos na ito, o pag-ibig na tinatawag dito, pinag-uusapan ni Solomon sa kanyang bride, ay pag-ibig na kahit anumang pagsubok, tatawanan lang nila. Wow. Terrors of hell. So hindi basta pagsubok to, ha. Ito yung mga long suffering, mga ganyan. Suffering na nga, long pa. Yung suffering na nga lang, ang hirap pa. Lord, ayoko ng suffering, long pa. Di ba? Ito yun, no? Ito yung mga klase ng pinagdadaanan ng mag-asawa, ng isang pamilya. Ano po? But they would laugh at the terrors of hell. Understanding, I believe, as a New Testament believer, that we are not wrestling against flesh and blood, but against principalities and rulers of darkness of this age. Alam mo, bilang mananampalataya ng bagong tipan, naintindihan natin na hindi naman ang asawa o yung tao ang kalaban natin. That is found in the book of Ephesians, chapter 6, verse 10, 11, 12. Your spouse is not your enemy. Your mother, your father is not your enemy. Your children is not your enemy. Your boss is not your enemy. Yeah. So kung tinitrigger ka ng kaaway with your emotion, na magalit ka, magkaroon ka ng anger, ng hate, sa taong mahal mo, you know that's, ito, gawa ng kaaway ito, I'll just laugh at you. You will not win. Amen. I will not yield to your suggestions. Diba? Kung minsan, pag galit, mabilis tayo emotionally mag-react. Hiwalay kung hiwalay. Hiwalay yung Ate Julie, yung decolor sa deputi. Hallelujah ka. Ha? Mabilis mag-react. Di ba? Ang bilis nating magdesisyon pagka emotionally led tayo, di ba? Ayoko na sa'yo. Lumayas ka. Hallelujah ka. Kinabukasan, wala na. Nasaan na siya? Ba't ka? Hindi naman totoo yung sinabi ko eh. Galit lang ako noon. Diba? But God's love, itong pag-ibig na pinag-uusapan ito dito sa Song of Solomon, just laughs at the terrors of hell. Hindi naman madali, di ba? I mean, when difficulties come, di ba? Mahirap naman, no? Hindi naman siya ganun kadali. But praise God, we have the understanding of God's love. Ito nga sabihin natin, God loves me, period. Ganun lang, no? Simple na lang. Huwag na lang maraming kasi Lord, kung talagang mahal mo ako, dapat ganito, ganyan. Huwag na. Basta alam mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Kasi dahil alam mo, mahal ka ng Diyos, He will not let you stay the same. Hindi ka mananatili sa ganyang sitwasyon at kondisyon. God will turn your situation around. The fire of love stops at nothing. Wow. Alam mo ba yung mga di ba, yung mga apoy? Sa Amerika, di ba? Pagka nagkaroon ng apoy, di ba? Hindi nila maapula, hindi nila mapig. Iba yung apoy, di ba? Kahit yung mga bumbero na lang diyan sa mga ang hirap na hirap sila, ganun daw ang pag-ibig na meron si Solomon sa kanyang bride. Grabe, no? That's the kind of fire, the love of God is likened to a fire na hindi, alam mo yan, ikukonsume ka talaga, di ba? In fact, pag maisip mo ang pag-ibig ng Diyos, kahit anong tigas mo, lalambot ka eh. Di ba? Ang ginto, napapalambot ng apoy eh. Di ba? Matutunaw ka sa pag-ibig ng Diyos. O yung natural na lang, pag tinitigan ka nung crush mo, natutunaw ka, di ba? Uy, nakatitig siya, nakatingin, di ba? Tunaw ka, hallelujah ka. It's the fire of God. It cannot be, sabi rito, cannot be stopped. The fire of love stops at nothing.
It sweeps everything before it. Talaga naman, di ba? Talagang hahamakin ang lahat. Makamit ka lamang. Ayan, nagiging makata ako ngayon na. Hallelujah. Kasi pag-ibig di ba? Yung alam mo, pag Tagalog, pag Pilipino, ang galing ng Pilipino sa ganyan, di ba? Yung mga makata. Lalo na pag nag-uusapan, pag-ibig, di ba? So, di ba, ewan ko ba, kasi ako, nung nanligaw ako sa asawa ko, kay Pastora, hindi ako naging makata Pero yung mga panahon nung araw, makata Kuya Willie, makata ba? Makata? Hindi ko. Pero di ba, ang pag-ibig ay hahamakin ang lahat. Makamit ka lamang. Anong hadlang-hadlang? Pwede, love. Pwede. Marap ka sa akin. Pwede. Hindi ba kasi taga Bulacan ka? Tapos ako taga Alabang? Ang hirap manligaw ng malayo, Hahamakin ang traffic. Di ba? Lahat hahamakin para lang mapuntahan siya. Di ba? Kailangan makita mo talaga yon para makita mo, mahal talaga ako nito. Alam mo yon, nagbibigay ng oras, talaga, di ba? Walang makakapigil. Okay, ano pa ba? Flood waters can drown love. Wow! Praise God! Sana ganito ang DPWH, no? Flood waters can drown love. Torrents of rain can put it out. Grabe. Wala, kahit buhusan pa siya ng tubig. Grabe, grabe. It just speaks about God's love never fails. Don't ever think that because you have done wrong or committed wrong, alam mo, that God's love would diminish. Kung sa isip natin, di ba, pagka ikaw ay gumawa ng mali, nakagawa ka ng mali, hindi na ako love ni Lord. Hindi nga malulunod Alam mo yon, yung apoy ng pag-ibig ng Diyos, walang pwedeng makapagpawi. God loves you as you are. Hindi ka minahal ng Diyos kasi ang galing mo, ang bait mo. Mahal ka ng Diyos kung sino ka. Kaya nga, may kanta naman to, kanta. Maging sino ka naman. Di ba? Naalala ko, may kantang ganyan, di ba? Nako, panahon to ni Kuya Jojo. Robin Padilla ba? Si Ray Valera. Robin Padilla, bad boy. Hallelujah. Ay, senador na pala. Hallelujah. Hallelujah talaga. Love can't be bought. Hindi kaya bayaran. Wow. Diba? Hindi kayang, niregaluhan na ako ng panyo ni Mark Hindi ko lang nadadala walang katapat na pera. Amen, di ba? Anong sabi ng iba? It's the thought that counts. Wow. Yun yung tipid, di ba? Tipid. Di ba? Kaya tuntua ako pagka kinikwento ko yung paano ko first date namin ni Pastora Di ba? Tipid talaga, walang It's the thought that counts. Sabi ko, ititreat kita sa isang mamahaling restaurant. Nung panahon na yun, sa Green Hills pa kami, dinala ko siya sa Green Hills, sa San Juan. Nag-park kami dun sa Gloria Maris. Tapos sabi ko sa kanya, nagugutom ka na ba? Sabi niya, hindi. Alam mo, pag in love ka, hindi ka makakaramdam ng gutom. Totoo yun. 3 oras yata kami sa loob ng kotse, walang kainan. Titigan lang ng ganyan, kwentuhan ng kung ano-ano lang. Praise God. Maya-maya, umalis na kami. Pag tinanong mo ngayon kami, saan kayo una nag-date? Sa Gloria Maris. Pero di kami kumain. Nag-park lang kami sa harapan ng restaurant. Kailangan matuloy na yon. Ilang taon na ba tayo? Hallelujah. Kailangan matuloy na yun. May nakita ko sa may bandang MOA, di ba? Na Gloria, paano yung promote ko? Hallelujah. Gloria Maris. Amen. Totoo. It's the thought that counts. Regaluhan ko si Pastora ng Bulaklak. Yung bagaganyang Kasi naging kaopisina ko siya
Oh, niregaluhan ko ng bouquet of roses. So, mahal yun. But the next day, nasa basurahan. Kasi kaopisina ko, kita ko, wow, nasa basurahan. Okay, sabihin mo nga, learn the love language of the person you love. Kailangan alam mo, hindi siya masyado sa ganun. E di ngayon, dumalaw ako sa kanila, sa Kalumpit, sa Bulacan. Inagahan ko. Ligaw in-check daw ako eh. Aga ko, alas 7 pa lang yata ng umaga. Dumaan ako dun sa palengke ng Kalumpit. E di umaga, di siyempre nasa utak ko, breakfast, di ba? Punta ako sa palengke, nakabili ako ng sopas, Ate Beauty. 10 piso nga lang yung sopas, nakalagay pa sa cellophane eh. Hallelujah. Oo, init talaga. Pagkatok ko sa bahay nila, pagbukas niya, nakita niya, sopas! Sa totoo lang akong nasyak eh. Sopas lang pala katapat. Hallelujah. Ang mahal-mahal ng bulaklak na binili ko. Praise God. Sopas. Hindi nga niya, mas napansin niya pa nga yung sopas kaysa ako eh. Kinuha muna yung sopas. Hindi pumasok na lang ako. Sabi ko talaga, wow. Alam mo yun, no? Blessed ako kasi palagi, biro ko lang naman. Minsan nagsisimula, biro ko lang na talagang na-bless ako kasi low maintenance yung, alam mo yon, low maintenance. It's the thought that counts. Yan, di ba? Meron nga ako alam, nakatatlong kasal eh. No. Hiwalay na. Hallelujah. Ang mahal yata ng kasal, di ba? Wala sa mahal eh. Wala sa gastusan yan. No? Ba't ba ako napunta ron? Tuloy ko na lang yung verse. Hallelujah. Love can't be bought. Wala. Hindi pwede mabribe. Love can't be sold. Hindi pwede yung iba. It's not to be found in the marketplace. Pero ako nakita ko yung sopas. Nasa palengke marketplace. Now, here is love that money cannot buy. Here is love that sorrows and problems and difficulties, temptations cannot destroy. Ito yung sinasabi rito eh. Sa Song of Solomon, chapter 8, verse 6 to 7. Ito yung pag-ibig na kahit, alam mo, anong bigat ng problema, hindi ka kayang itumba. Totoo, no? Sa totoo lang, lalo na sa mga mag-aasawa, kung talagang magiging steady lang kayo. Kasi wala namang perfectong marriage. Walang perfectong relationship. No? But kung walang sukuan, praise God, talaga namang makaka-finish line ka, di ba? Here is a love that money cannot buy. And this is the kind of love that Solomon has for his wife or for his bride. Well, pareho naman, Solomon and the bride. Now, the Bible is a love story. The whole Bible, ito. It's God's love story for humankind. Para po sa atin lahat ito. The good thing about God's love story towards man is that despite man's unfaithfulness, despite man's rebellion, God's love never ceases. Amen. He still loves us. Diba? Yun yung yun yung kamangha-mangha eh. That's the most wonderful, marvelous thing about God's love. Despite our, alam mo na, minsan mga, hindi lang kasi weakness eh. We've treated God like parang hindi talaga natin siya mahal. Alam mo yon, kung minsan naalala lang natin siyang batiin, kumustahin, pagka may need tayo, di ba? And yet, His love remains the same. Amen, no? Ito yung pag-ibig, John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave
His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. Now, love is not a feeling. Love is doing. Not a feeling, but doing. Because God, love is a verb. It's an action word. God gave something. He gave His Son. The most important treasure that God has, yung kay isa-isa niyang anak. So, love is an action. You can say you love a person without an action. Kaya ano yung sabi pag mayroong offering message, you cannot give without loving. Yan, no? Kasi ano yun byproduct ng love mo eh. Yung taong kuripot, parang nagsabing mahal kita pero ayaw kitang gastusan. Yung taong mahal mo, gagastusan mo eh. Tama, di ba? Iipunan mo kahit wala kang pera, pag-iipunan mo, di ba? So love has an action. In Romans chapter 5 verses 8 to 9, how God demonstrated His own great love towards us. God demonstrated His love. May demonstration may action. Ano po? Sabi mo nga, real love. That's real love. Nadami na tayong mga emphasis about real love. Kahit apoy, hindi ito. Kahit tubig, baha, hindi ito. Pero isa to di ba? Sa mga real love, may action. Hindi lang sa salita. May gawa. Ano po? Jesus Christ was at the cross, and John was watching and looking at Him at the cross. In 1 John chapter 3, verse 1, there he said that what manner of love the Father has bestowed upon us. Di ba? Kasi looking at Jesus at the cross, wow, gutay-gutay ang katawan nitong tao. Alam mo yon? Nasugatan siya para sa akin. He was mocked, he was spat on, lahat na. He was whipped with 39 slashes. Kung ano-ano pa. And the picture of the cross is a cruel crime nga di ba? In the time of Jesus. Cruel kasi pagka yung tao alam nang mamamatay, babalian pa ng legs. Babaliin pa yung legs. Ganun na nga itsura. Nailed pierced hands, pati paa, pinako. Pero pag medyo mga huling hininga, baliin ang paa, baliin na. The cross was a picture of cruelty. And yet, Jesus stayed on the cross. The very reason why He stayed on the cross was because of you. Because of you. Because of you. Because of me. Tayo ang dahilan. Kaya siya nanatili sa krus. He saw our need. Nakita niya ang pangangailangan natin. For God so loved you. The verse tells us, for God so loved the world, but the world to God is you. Ikaw yun eh. You mean the world to Him. Ikaw yun. That kahit ikaw na lang ang natirang tao sa mundo na kailangan niyang iligtas, bababa siya mula sa langit para lang magpapako sa iyo. Ikaw. You mean the world to Him. That is why this John 3:16 must be declared, must be confessed, personally. Ikaw mismo, gawin mong you yung hour. For God so loved the world, for God so loved me. For God for God loves the word lang, pero for God so loved me. Sobrang pag-ibig eh. God so loved us. God so loved you that He gave His only begotten Son. Now, 1 John chapter 3, verse 16. This is what love is.
And that is when Jesus laid His life for you and I. Ito daw ang definition ng pag-ibig. Nang ibinigay ni Jesus ang sarili niya ng buong buo sa atin, freely gave His life. And that we ought to give our life to others as well. Amen. I mean, talking about real love. Hindi yung pag ganyan-ganyan lang. Hindi pa nga ako marunong. Paano ba yun? Ganon. Ano yun? Hallelujah ka. Wala, no? Puro formang love lang. Di ba? Pero, wala ka naman dyan nung kailangan. Hallelujah ka. Di ba? I mean, Jesus gave His life freely. Alam mo yung pag-ibig, pag mahal mo yung ginagawa mo, gagawin mo kahit libre. Tama ba? Totoo. Yeah, I mean, totoo yun. You will, anything that you love to do, you will do it for free. So, totoo lang. Kasi love mo eh. Love mo yung ginagawa mo. Kunwari, isa kang artist, gagawa ka ng oil painting. First of all, mahal mo yung ginagawa mo. Alam mo, kahit sabihin sa'yo, babayaran kita, ipa-finance kita para gumawa ka ng painting. Sa totoo lang, kahit hindi mo siya i-finance, gagawa siya ng painting. Because it's a thing he loves to do. Babayaran kita, Nika, kasi magaling ka kumanta eh. Magaling ka mag-worship. Sa totoo lang, hindi mo siya kailangang bayaran. Kakanta siya eh, kahit na walang bayad eh. Amen. When the Bible tells us that God freely gave His life, it's something that, it's real love, it's true love. It's genuine love. Na walang nag-push kay Jesus para, alam mo yan, napilitan lang ba? Na-pressure sa tatay. Father, Son, Holy Spirit. Diba? Sabi kasi ni tatay eh. Hindi. He freely gave His life. And there is no other way for us to come to God but to come to the cross first. If you want to come to God, you need to come to the cross first. Bago ka makarating sa Diyos, kailangan ka munang dumaan sa cross. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. There is no other way. Without the cross, you cannot come to Jesus. You cannot come to the Father. So hindi mo pwedeng ilagan yung krus. And the cross represents forgiveness of sins. The cross represents repentance. Hindi mo pwedeng ilagan yung repentance. Anyway, I'm saved by grace. Di ko na kailangan magsisi. Hindi. It talks about it was freely given to us, but it wasn't free concerning Jesus kasi may puhunan siya eh. Namuhunan siya sa atin. Buhay niya, binigay niya. Libre nating natanggap. Pero si Kristo, nangapital, may puhunan siya. Sarili niyang buhay, binigay niya. So, yeah, don't take lightly the love of God. Kaya, alam mo kung mahal mo talaga yung isang tao, ang dali mo talagang maghingi ng tawad eh. Kasi ayaw mo namang masira ang pagkasama nyo, yung relationship nyo, kay mag-asawa yan, kay magulang sa anak, anak sa magulang, kahit na sino, ano pang klaseng relasyon. You want to save the relationship. Siguro you would initiate. Diba? Just to make things like, huwag na natin pag-usapan yan. Naku, importante yung ngayon at yung moving forward natin. Amen? Ano po? Hindi na pinag-uusapan. Yan. So we have actually like 4 things to, sabi rito sa 4 main Greek words of love. Meron yan na storge, eros, philia, agape. Pastor Grace. So yung number 1 po natin, storge, means it's a bond between parents and children among family members.
Ang pag-ibig na ito ay tungkol sa pamilya natin. So, young people, kamusta ang relationship mo sa magulang mo? Di ba? Parents naman, kamusta naman ang relationship nyo sa mga anak nyo? One of the love language is quality time. Ito yung pagbibigay ng oras para magkaroon kayo ng bonding. So, nagkakaroon ba tayo ng bonding, di ba? Sa mga parents pa natin o sa mga anak natin. Kasi nangyayari, minsan yung iba talaga work eh, di ba? Di mo na nagkakaroon ka ng quality time sa pamilya mo o sa mga anak mo. So, kapag may activity ba sa school ang mga anak mo, importante nandun ka. Matatandaan yun. Yung dalawa ko dati, si Yayi, si Jason, ganun. Talaga kahit nasa ministry ka, kailangan nandun ka. Kung yung ibang tao nga na pa-priority mo, bakit yung sarili mong pamilya? Dapat ma-priority mo rin. Yung, katulad nung apo ko, may apo na ako. Siyempre, 2 apo ko. So, ang ginagawa ko sa apo ko ngayon, minsan may schedule kami ni Pastor James. Ngayon, ang nangyayari, naghihiwalay kami. So, binibigyan mo, sabihin na apo ko, Wawa, gusto ko manood ka nung presentation ko. So, nag-drive ako mag-isa ko, di ba? Palas Piñas, traffic pa naman doon. So, tuwan-tuwa yung apo mo kasi natatandaan niya. Kasi iba yung magpapasalamat, di ba? Wawa, thank you. Di ba, makikita mo, even sa anak mo, magpapasalamat siya sa'yo. Isa may sekreto pa yung apo ko, sasabihin niyan, Wawa, don't tell to mama, ha? Ayun. So, mahilig kasi sa chocolate yung apo ko. So, ayaw ng nanay. So, nga, konsintodorang lola, so bibigay mo. Sila naman, kung mag-hyper yun, okay lang. Kasi hindi naman natutulog sa'yo, hindi naman ikaw. Okay lang, kaya ganon. So, okay lang yun, di ba? Sige, apo, ako yung masarap yan. So, yung mga may apo, tama ba, lola? Mga lola at lola, di ba? Lolo at lola, tama, di ba? Kung i-spoiled mo. Kasi, i-spoiled mo. Pero, hayaan mo na, nung maliit ka, ganyan ka din. Di, hayaan mo siya. So, kung OFW naman ang isang parents, kapag umuwi, bumawi ka naman. Diba? Hindi lang sa anak, pati sa asawa mo. Mag-date kayong mag-asawa at kahit hindi Valentine's Day. So, at least, once a month, hindi kasama ang anak. Kasi nangyayari ngayon, ito nang nagiging problema eh. Minsan yung pag nag-asawa ka, na-itsupera mo na yung asawa mo. Diba? Nagiging priority mo na yung asawa mo. Pero kung talagang si God, asawa mo, at yung anak mo. So, yun nagiging priority. Yan yung natin. So, hindi naman na, kung ikaw naman ay may magulang pa, bigyan mo rin ng time. Hindi yung ibig sabihin na, hindi naman kailangan magarbo ang date kahit sa simpleng restaurant lang. O, di ba, kahapon ba, nag-date ba kayo? Sino yung mga nag-date dito? Ayan, ayun, wow, may mga parang hindi dito, walang nag-date Siguro nung February 13, yun na yung date nyo, no? Yung mga umattend dito. Kahit simple lang, na makita mo na may importante. Yun yung love talaga. Yung love everyday naman eh. Hindi lang pag Valentine's, hindi lang. Doon ka lang sweet, pero hindi. Everyday kailangan meron kang, andun pa rin. Is your mom is a widow or single parent, take care of her. Di ba? Sabi niya ganon. Hindi lang sa asawa, pati sa asawang date, hindi naman kailangan mag-arbon kahit sa simpleng restaurant lang. Importante, magka-banding kayo. So may banding pa rin kayo, di ba? Once a month, nag-uusap kayo. Kasi yung iba ang nangyayari sa kanila, hindi na sila nagbabanding, work. Hindi mo na nalalaman, lalo na kung asawa mo, housewife lang, walang trabaho. Ibig sabihin, ilabas mo naman. Kaya minsan na nangyayari sa'yo, pag sa'yo nagkakwento, parang hindi mo na ini-ignore mo na. Siyempre, ikaw naman, mahirap kaya buong araw nandun siya, wala siyang kausap. So, nangyayari sa'yo niya, binibigay, you listen. Listen ka sa asawa mo. So, wag mo naman na, kala mo, nagger, di ba? Kaya lang, gusto lang niyang magkwento sa'yo. If your mom is a widow or single parent, take care of her. Special sila sa mga puso ng sigurado pagpapalain ka ng Diyos. Yan yung sabi niya. For stronger love in the family, open communication is needed.
So mag-asawa talaga, communication ang importante. Ikaw communicate mo. Bakit parang titignan mo si Adan tsaka si Eva, hindi nila na-communicate ng maayos. Pero kailangan ng communication. Sabihin mo sa ano katabi mo, communication. So, importante yan ang communication. Huwag mong deadmahin o hindi nag-uusap, magkakasama. Di ba, minsan nangyayari, magkakasama kayo sa dining table, ang nangyayari, sermon. Lalo na sa mga anak, di ba? Nagiging sermon siya. Dapat hindi ganon. O kaya, di ba, minsan silipin pag nasa restaurant kayo, lahat naka-cellphone, hindi nag-uusap. Parang lahat tahimik na naman, no? Di ba? Hindi nag-uusap, naka-cellphone. Tumitingin siguro kung ano. Yun yung generation nag-uusap. At kaya nga kayo may banding upang kayo ay mag-usap. So, yung nangyayari, usap ng usap. May nakita akong ganun nag-uuna sa restaurant, walang usap-usapan. Busy sila sa cellphone. Tinitignan siguro sa FB, Instagram o anuman. So busy. O kaya lalo na kung yung tatay o yung nanay nagtatrabaho, busy sa pakikipag-usap. Kailangan maging focus ka din, maging priority ka rin na nag-uusap kayo. Kaya nung last February 13, natutuwa ako Kasi yung mga asawa nila, sa tagal siguro hindi nila nasasayaw. Doon ng February 13, naisayaw nila. Di ba? Sa wakas, sabi nga may narinig ako Sabi nung isa nating volunteer, picturean mo ako kasi ang tagal na akong hindi na isasayaw nito. So that's the love, yung stories ng family. Ito pa, take care of your lolo and lola, lalo na kung may kapansanan. Once a month, we would drive, ako katulad ko, parents ko medyo matanda na, kahit makulit na yung nanay ko, talagang, pero kailangan mong yung love. Talagang pupunta ako, binibili ko yung grocery, di ba? Pero sabi ko nga, Lord, pagtanda ko, ayoko rin maging makulit. Di ba? Pero di ba, yun yung prayer mo. Pero yung love, ikaw bumibili, every once a month, bumibili ako ng mga kung anong pangangailangan. Kasi yan ang gusto ng Panginoon Busy nga ako sa mga tao, pero yung sarili kong magulang, hindi ko naaalagaan. Parang hindi naman tama yun, di ba? So, kailangan magiging balance tayo. So, kahit sabihin, pray for the future marriage of your children. Teach them to pray. Sabihin mo, Lord, send yung magiging future ng asawa ko, ng mga anak ko. Parang tahimik kayo Young people, pray for God's will for your future marriage. Kung minsan nagmamadali na kapag mawawala ka na sa kalendaryo, kung sino na lang ang dumating, okay na. Lalo na magkakaroon tayo ng February 20, young adults. Diba, mag-pray ka. Diba, kailangan mo mag-pray sa future husband or wife ng asawa mo. Pag-pray mo siya. Hindi lang kung sino-sino. Na anak mo pala, na anak mo. Kung single ka, gusto mo pa rin mag-pray ka. Sa anak mo mag-pray ka. Ako, yun ang pinagpe-pray ko kay Jason, meron na. Kay Yayi, yun ang pinagpe-pray ko. Na, God's best. Parang natawa kayo, Ibibigay ko kay, di ba, mas maganda. Kasi alam mo, parang alam mong aalagaan yung anak mo. Kung paano mo sila inalagaan. Amen? O, sige po. Pastor James, stay number 2 and 3. Okay, sige. Palakpakan naman natin si Pastora Grace. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wow. So, you prophesy. Prophesy for the future of your children. Diba? Yun naman yun Kasi, you have the authority as parents. So, I heard someone na tinanong niya yung mga anak niya, na kung 10 years old, 11 years old, na tinanong niya kung pinagpe-pray niyo ba yung future, parang ang babata pa, pero tinatanong na, ganon. Because, sabi naman ng father, because the truth of the matter is, right now, your future husband or your future wife is somewhere out there. Somewhere out there. Diba? Kailangan, bata pa lang anak mo, pinapipray mo na yon. Yun, no? Tapos, yung story niya has ended like,
parang naging prayer meeting. So nagpray, mga bata na intindihan nila, no? Ganun din dapat sa mga young people. You are to pray for God's best. Hindi yung, sabi nga ni Pastora kanina kung wala na sa kalendaryo, kung sino lang mauna. Hallelujah. So, paano? Pag na-tiyempo ka, meron nga ako narinig na kasi Valentine's natin, couples night, di ba? O kung sino yung makakwentuhan ko. Nung magising daw siya, nagulat siya eh. So, sa asawa niya, kasi walang kilay, nagulat siya, kasi samantalang pag nagkaganda-ganda, daw talaga, kumpleto eh. Nung kasama, walang kilay, walang yung pilik mata, hallelujah. Yung pala yung real. So, kailangan tanggapin mo na rin yun para real love. Di ba? Yung real na itsura niya. Hallelujah ka. Ayan kasi, sabay ganon. Kailangan magpa-pray mo na yon. Talaga, di ba? Kasi kung sino lang yung dumating. Ayan. So, doon naman tayo sa eros. Yung eros kasi is a romantic love. Wow. Sino mga romantic dito? Ayan. Basta romantic lang tayo sa spouse natin, ha? Ayan. Ano? Kaya si Brother Miles, nandiyan ba si Brother Miles? Oh, sa labas, may pinakausap ako sa kanya eh. Kasi meron tayong isang romantic sa lahat. Sabi ko, Kuya Miles, kausapin mo yan. Dapat romantic lang siya sa asawa niya, ha? Ayun, hindi na bumalik. Hallelujah ka. Kaya si Kuya Miles ang aking ano ba tawag? Sentensyador. Hallelujah. Hindi ka dapat romantic sa lahat. Ano ba yung very, very touchy, ganyan. Mahigpit po kami dito niyan. Ngayon nyo nga lang nalaman, kahit yung mga volunteer, ngayon nyo lang nalaman. Pero wala na. Nakababay na. Pwede naman sana kung nag-adjust siya, kaso, di ba? Pero gano'n, you don't have to be romantic to all. Doon lang sa isa lang. Sabihin mo nga, one rib. One rib lang ang sabi ni Lord, ikaw naman multiple rib. Doon nagkakaproblema. Kahit sa health, magkakaproblema yan. Venereal disease ang aabutin mo. 'Di ba? Kasi multiple, 'di ba? Partners eh. 'Di ba? So God is, the Word of God, sabihin mo nga, the Word of God should be my standard. Yun lang naman talaga eh. What is your standard? Our standard is the Word of God, not what the world says. Kumbaga, the Word versus the world. Kasi may standard din yung world eh. Parang okay na lang lahat. Okay na lang lahat. Pwede na lahat. Pero hindi kasi yun ang sabi ng Bible eh. Bible says, flee sexual immorality. So, sexual immorality is a sin. Diba? You sin in your own body, to your own body. Nagkakasala ka kasi you're the temple of the Holy Spirit. Hindi pwede yun na kung gusto mo lang pwede, kung saan, ganun. Hindi pwede. You're the temple of the Holy Spirit. Diba? So to flee sexual immorality is to run away. To run in terror. Yun ang meaning ng flee. Pag sinabing flee, run in terror. So parang, yun din kasi ang mga definition ng the fear of the Lord. Hindi yung the fear of the Lord, takot ako sa Diyos. Hindi ganun. The fear of the Lord is you fear like sinning against Him. You fear disobeying and rebelling against His word. Yun yung meaning ng fear of the Lord eh. 'Di ba? So run in terror. Yesterday we were in Baseco. Nag-Valentine's kami nila Pastora kasi nila Kuya Miles at Doc Emma Sabas. We were invited to minister to their couples there. Ayun, so wow, umulan pa. Kaya talagang alam niyo ba yung Baseco, yung mga doon tinatapon lahat ng basura. No, so halo-halong sabaw sabaw pa tawag. So iba sila tinapakan namin to. So gano'n, no. But yeah, we also shared like something like this, 'di ba? So siguro sabi nila, Valentine's to, pero ano kaya to sinishare ni pastor? Parang tahimik lahat, 'di ba? Kasi we're called to be salt and light of the earth, 'di ba? Kasi gusto mo rin maka-inspire ng mga ibang, 'di ba? Ng mga ibang families, ibang couples, 'di ba? And so
the question is, what is your standard? We don't make the Word of God, lightly. Kumbaga, hindi dapat natin to wina-water down yung kahulugan ng salita ng Diyos, di ba? Dapat alam natin yung real love. Di ba? Well, pagtanungin kita ngayon, what is love? Uy, hallelujah. So, dami mapasok sa isip mo. What is love? Yan, no? Well, love kasi, the word love has been misunderstood and misused. Totoo, no? Kasi, yung iba, sasabihin lang, I love your dress. Wow. Di ba? I love my car. I love my jacket. I love my... Tapos maya-maya, sasabihin naman ng isang couple, oh, we made love last night. O ano na yung difference ngayon ng love? Yung isa medyo, pareho na lang ba yun? Kasi dapat may lalim, di ba? Yung real love, may deep yan. Ang prayer sa letters of Paul, that we may know and comprehend the depth, the length, the height of God's love. No? Dapat maintindihan natin, ano ba yung real love? Pareho lang ba yan ng thank you? O minsan, no? Pag may nagbigay sa'yo ng isang tasang kape o inalok ka, someone offered you coffee, sabi mo, thank you. Okay naman yun. Alam naman di ka mag-thank you, di ba? But, pero most of the time, pati doon sa tao na nag-alaga sa'yo, pinag-aral ka, alam mo, lahat na, that person has offered his or her life to you, tapos ang sasabihin mo lang din, thank you. So, alam mo yan, the word love, kung minsan nagagamit na lang yan, na parang pagkaraniwan na lang, parang pati pangalan nga ni Christ eh. O manood ka ng mga pelikula, mga Hollywood, nagmura, sasabihin Jesus Christ. Pero nagmumura. Kaya, Jesus Christ. Wow. Pero, kaya na binanggit, nag-praise ba siya? May lalim ba nung binanggit mo yon? Yung salita ni Jesus. May lalim ba nung nagpasalamat ka doon sa taong inalagaan ka pala, tinustusan ka, di ba? Siguro dapat merong alam mo yan, it's the thought that counts. Talagang dapat laliman mo yon. Hindi lang basta thank you. Alam mo, kung sa akin yon, talagang kung kailangan mo siyang gawa ng tula, alam mo yon, hindi lang basta thank you. Diba? Wala ako sa lugar ko ngayon kung hindi dahil sa'yo. Para bang when you're praising the Lord, words are not enough to thank you, Lord. Diba? But you've been there for me. You washed me with your precious blood. So that's how we should actually use the word love. Hindi parang common lang na pangkaraniwan lang. 'Di ba? Pag sinabi mo love, talagang love mo. 'Di ba? Kristiyano ka eh. Pag sinabi mo, gagawin mo. Ayan. So ano pa ba yung isa? Philia. Philia is deep friendship. So, yun nga daw, Philharmonic Orchestra. Ang tawag dyan is the love of music, Philharmonic. Yung pangalan ng isang city sa Amerika, Philadelphia, ang definition niya is, I love the city or the love of the city. Well, Abraham, ang tawag sa kanya ng Diyos is friend, the friend of God. I am a friend of God. So, but Jesus is a friend that sticks closer than a brother. Yan ang sabi ng Scripture, di ba? So, pag sinabi mong si Jesus yung a friend that sticks closer than a brother, hindi lang basta yung mga sekreto nyo o meron ka, kasi kaibigan, nakakapagsekreto ka, di ba? Yung mga bagay na, yung mga personal, alam niya, ganun. Pero a friend that sticks closer than a brother is someone who would not tolerate you from sinning. Di ba? Pag alam niyang nagkakasala ka, hindi kanya ito-tolerate na patuloy ka magkasala. A true friend will rebuke you in love. Yan, ano po? Yan. So, ano pa? Tingnan natin. Agape. Yan, agape love. God's love. All other love is affected by agape love. In spite of all you've done, the Lord
loves you. Amen. That's agape love. So hindi ka magfa-function in like storge love, philia love, or eros love. Hindi ka makapag disseminate ng love to others without agape love. Again, it has to come from God. And that love, yun, di-distribute mo sa ibang tao. With agape love, God can help you in every relationship you have. So agape love is God's unconditional love that overflows in our life. Ano mo yan? Yung overflow may overflow yung agape love. Yung hindi lang sa sarili mo. Yung naranasan kong pag-ibig, gusto kong i-share sa iba. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.